KBP, oras. Eksakto, en punto. 6:02. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Kapwa nagpakita ng puwersa ang Amerika at China at nagsagawa ng tinatawag na Rival Sea Drills sa pinagtatalunang karagatan sa West Philippine Sea sa harap ng tumitinding tensyon. Ipinakita ng China ang mga fighter jets nito at nagpaputok ng mga missiles habang nagsasagawa ng rival exercises kahapon. Pagpapakita ng matinding galit sa hindi inaasahang matapang na taktika ng Pilipinas kasabay ang babala na mag-iingat. Inanunsyo po ng People's Liberation Army Southern Theater Command ng China na nag-organisa ito ng routine patrols para sa naval at air forces nito sa West Philippine Sea, kasabay ng joint military drills ng USS Carl Vinson kasama ang Philippine Navy sa naturang lugar. Batay sa survey ng Eurasia Group Foundation, isang iginagalang na political risk consultancy na itinatag noong pang 1998, nababahala ang 81% ng mga Pilipino at nag-aalala sila na malagay sa panganib ang seguridad ng Pilipinas kung ang tensyon sa pagitan ng Amerika at China ay lumala. Isyu ng bayan, katotohanan. 2x2. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Maganda morning. Lamig. Hello, lamig. Magandang umaga, bayan! Ito po si Jerry Baha. Humahabol si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Tama po ang inyong narinig. Totoo nga pong Friday ngayon, ha? Baka hindi pa rin kayo maniwala, ha? First Friday of 2024. Kaya naman si Kumbatsero sinusubaybayan ang sitwasyon dyan ngayon sa Quiapo, Maynila. Ang preparasyon sa traslasyon. Mamaya kukuha tayo ng situational report. Wala kay RH28. Hindi, si Boy 29. Si Anthony 28. Sinusubaybayan ho niya mga galaw ngayon dyan sa Quiapo, Maynila. Kung kayo po'y wala namang lakad sa parting yan, ay iwasan nyo ho muna ang Quiapo dahil kahit na ang traslasyon ay sa Martes pa, apektado na ho ang lugar na yan, yung Quezon Boulevard sa Quiapo. Yan tapat mismo ng Quiapo Church.
ay napakaraming tao at siksikan, no? Kaya sa mga naiipit doon, sa mga motorista natin na padireksyon ng Maynila, ay iwasan nyo muna yung ngayon, sanayin nyo na sarili nyo. Naiwasan muna hanggang sa Miyerkules siguro yan. Oo. Kung kayo wala namang gagawin dyan at hindi naman kayo sa Quiapo Church pupunta, ay iwasan nyo muna yung parte na yan ng Quiapo, yung Quezon Boulevard na yan, para kayo hindi ma-traffic. Saan pa pwedeng dumaan, Sherwin? Halimbawa, manggagaling ka ng QC, pupunta ka dito sa gawin ng Roas Boulevard. Pwede kayong lumiko ng Forbes, yung Forbes. Naku, Skyway. Mahal naman yan Skyway. Sabagay, tama rin. Pwede ho kayong mag-Skyway mula ho dyan sa Araneta Avenue. Akyat ka na ng Skyway at baba ka na ng Buendia. Pwede rin sa Quirino Avenue. Pero kung kayo nagtitipid-tipid at ayaw nyong magbayad sa Skyway, pwede rin. Ayan lang talaga, medyo mabigat ang dalo, ang traffic. Diyan sa Forbes, yung Lacson Avenue. Tapos tama ka, Sherwin. Pwede rin mag-Santa Mesa, Nagtahan. Ayan, basta iwasan nyo na ho muna yan. At mamaya kukuha tayo ng situation report. Ando si Kumbatsero at sinusubaybayan ng mga galaw. At ano na bang mga... Pumasok ba siya mismo? Yuel? Andon mismo sa loob? Ano ko? At sa Martes po ay holiday, special non-working holiday. Deklarado na po yan. Dito po diyan po sa lungsod ng Maynila para ho sa traslasyon. Ibig sabihin, kapag kayo'y papasok sa Maynila sa araw ng Martes, meron kayong dagdag na 30%. Ganun ba talaga? Pagkakaalam ko dati pa kapag hindi ka pumasok, wala kang walang bawas. Yung pala depende lang sa mga employer. Dito ba sa atin? Sa DCRH? Halika rin eh. Dito ka. Kapag special non-working holiday dito sa atin, pag hindi ka pumasok, wala ka sweldo. Ganon. No work, no pay. Dito sa MBC. Pero pag pumasok ka, may 30%. Ayun. Sa iba kasi, kahit na special non-working holiday, pag hindi ka pumasok, bayad ka pa rin. Pero ang depende pala 'yun sa sa kasunduan ng management tsaka ng mga workers. Ayun, ayun. Ganun ho talaga. So dito ho sa Maynila para ho sa traslasyon sa Martes ay special non-working holiday. Parang may ice cream sa ibabaw. Ang mga kumbatsero ng bayan, Kakunying at Ka-Jerry. 2 por 2. Ito na. Tama-tama, ito na. Alamin natin ang sitwasyon sa traslasyon. Wala pa, sa Martes pa yun di ba? Pero preparasyon para sa traslasyon sa Martes, si RH, wala ba tayong 28? Si Raymond din. Si Raymond ba yun? Si RP28 kasi ito Yeah. Si Kumbatsero, Anthony Tamerna. Come in, Anthony. Yes, tatakpan mo muna yung Tama yan. Takpan mo muna yung kabilang butas sa ilong mo. Yes, Kumbatsero, no? Napakatindi ng traffic dito sa Quiapo, Ayan, sinasabi ko na nga ba. Mula dito sa may paghihiwalay pa lang ng Espanya, yung papunta ng EPU. Sa may Moraita. Sa may Moraita. Naku po, nanang po. Hindi na gumagalaw. Hindi na gumagalaw. Aabutin ka na ng siyam-siyam. Dito sa sitwasyon ng traffic, talagang hindi gumagalaw. Nagkagulatan siguro yung mga hindi naman umaasa na ngayon pa lang ay ganito na karami ang tao. Napakarami ng tao, Kumbatsero. Dahil sa Martes pa naman ng
Martes ang pa. translasyon, pero ngayon pa lang ubod lang dami na ng tao. Halos ay 3 lanes yata ng kalsada ang sinakop na ng mga tao sa tapat ng Quiapo Church. Kaya yung Oo. daanan kasi ang ng ano mga eh. sasakyan, ang naiwan na lang 1 lane. Ayan, isang lane nga. Ayan, no, nakikita natin, no? So, ito kasi ang first Friday ng taon, eh. Ano? Siguro, marami rin ang nanabik para yung mga deboto ng Poong Nazareno ay naghahanda na para nga sa traslasyon sa Martes. Kala ko napapanaginipan lang kita eh. ilang gising at tulog na ako eh. Sabi ko, naginip lang kaya ako. Ba't may sasalita ka na? Kitang-kita ko pa nga yung paa mo, eh. Nakita mo pala yung paa ko? Oo, nakita. Nakapaaka ka pa pala dyan, eh. Para ka pala talagang deboto, eh. Ano? Oo. Finally, after siguro mga 40 minutes kami dito. Dito lang sa area na to. Oo. 40 minutes. Talagang yung mga kababayan nating motorista na hindi naman pupunta rin sa Quiapo Church. Oo. Maghanap yun na ibang ruta. Dadaanan. Lampas na kagad dito sa Quezon Bridge. Para sa gayon na hindi kayo maipit ng traffic dito. As in, humaba na ng humaba akong batyero eh. Normally naman, kahit araw ng Biyernes, yung Simpang Quiapo ay medyo bumabagal talaga dito. Pero kakaiba na nga ngayon dahil preparasyon para sa traslasyon sa araw ng Martes. Pero alam mo naman, sa kagustuhan ko makahabol, andito na ako, malapit na ako sa DTRH. Ayos! See you! Bye! Bye! Ayan, sa mga motorista ho natin na iwasan muna ang Quiapo. Kung kayo nasa Espanya na, yun, pwede na kayong kumaliwa doon sa Forbes. Sa Forbes, yan dating tinatawag na Forbes na ngayon Lacson Avenue, paputungo na ng Quirino. Kaya lang, madalas ang haba rin ng pila dyan, yung pakaliwa na yan. Kaya tsaga-tsagain, kaysa naman sa maipit kayo sa traffic dito sa tapat ng Quiapo Church. Tuloy-tuloy ang ating mga balita. ACS Balita. Susunod na. Ang mga kumpachero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Oras, alas 6:14. This time check is brought to you by January 5, 2024. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Halos 28,000 barangay drug-free na. 10.4 billion pesos illegal na droga na kumpiska ng Marcos administration nitong nakaraang taon. PNP target maglagay ng 127 police station sa buong bansa. Pilipinas, ikatlo sa pinakaligtas na bansa sa Southeast Asia. Mga ospital sa Metro Manila naka-code white alert para sa traslasyon 2024. Baril, alak, mga paputok. Bawal lahat yan sa Maynila sa pista ng Nazareno. Negosyanteng anti-NPA itinumba sa Negros Occidental. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. alas 6:20 ang ating oras. Halos 28,000 barangay ang drug-free na. Habang nasa 10.4 billion pesos na illegal na droga ang nakumpiska ng Marcos administration nitong nakaraang taon. Sa report ng Philippine National Police, ang higit 10 bilyong pisong halaga ng droga ay nasamsam mula Enero hanggang Disyembre 2023, habang nasa halos 500 sospek ang naaresto sa mahigit sa 44,000 anti-illegal drugs operation sa bansa.
Target ng Marcos administration na makamit ang 100% drug-free o drug-cleared barangay sa taong 2028. Kaya magpapatuloy ang pagpapatupad ng Barangay Drug Clearing Program. Target ng PNP na magtayo ng 127 bagong police stations sa buong bansa na pinaglaanan ng pondo na aabot sa 1.4 billion pesos. Ayon kay PNP Chief General Benjamin Acorda Jr., layo ng proyekto na ayusin ang administratibong aspeto ng police force. Ang 1.44 billion ay magagaling sa 2024 General Appropriations Act. Ito ay pamamahagi sa 13 regional offices ng pulisya. Bukod sa police stations, bibili rin ng PNP ng karagdagang body-worn cameras para sa mga officer na nakatalaga sa anti-narcotics at iba pang law enforcement operations. Alas 6:21 ang ating oras. Naimbang gabigat kada kayo amin na po. Agreeing kayo, gising na. Pinangalanan bilang third safest country sa Southeast Asia ang Pilipinas. Batay sa 2023 Global Law and Order Report ng Gallup, ikatlo ang Pilipinas sa index score na 86. Kasunod ng Vietnam na may 92 at Indonesia na may 90. So Indonesia number 1. Vietnam number 1, Indonesia number 2, number 3 ang Pilipinas. Singapore. Ala, magulo ron. Ganon? Magulo ron. Aba, matindi ha. Ulitin natin third safest country in Southeast Asia ang Pilipinas. Samantala, ika-33 naman ang Pilipinas sa buong mundo sa pagiging pinakaligtas na bansa. Totoo ba ito? Pero mes. Ayan. Samantala, isang negosyante ang itinumba. Naku po, nasasabi lang na safest. Ano ba naman to? Sakto-sakto eh. Isang negosyante ang itinumba ng mga hinihinalang miyembro ng New People's Army sa Negros Occidental. Bago napas lang ang biktimang si Jovini Sarona, 43 anyos, may-ari ng isang lumber yard sa Lalawigan, ay nakatanggap ng death threat mula sa rebeldeng grupo dahil tumutulong ito sa puwersa ng pamahalaan laban sa NPA sa lugar. Susunod! Dito po! Sitwasyon pa rin dyan sa Quiapo, Maynila, at meron daw isang joker na inaresto. Diba? Bakit? Papatawa lang naman, hinuli. Bakit bawal na bang magpatawa sa lugar na may simbahan? Alamin natin yan. At iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng ACS Balita. alas 6:23 ang ating oras. Walang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride Detergent. Hi! Maganda morning! Ano araw today, kumbachero? Today is Laundry Day Friday! Yuhuu! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit at malupit na damit mancha, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride! All you need is Pride! ACS! Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Mahigpit na ipinagbabawal ng lungsod ng Maynila at ng Manila Police ang pagdadala ng barel, pag-inom ng alak at mga paputok sa pista ng itim na Nazareno sa Enero 9. Bukod dito, sinabi ni Police Colonel Tom Ibay, Direktor ng MPD, ipagbabawal din nila ang pagpapalipad, paglalayag at paggamit ng drone sa tradisyonal na prosesyon ng Black Nazarene. Sinabi ni Ibay na mahigpit nilang ipatutupad ang gun ban, no-fly zone, no-sail zone at drone. O yun na nga. Sinabi ko. At bagamat wala silang namomonitor naman namang banta sa translasyon.
jammer, wala pa, no? Wala pang balita. Yung tungkol sa sa cellphone signal. Cellphone, no? Oo. Kasi Pero pagka nag-jammer dyan, damay lahat yan. lahat, Pati yung mga nasa bahay na hindi naman makikitraslasyon. Oo, yung mga nasa paligid yan, apektado. Samantala, hindi naman daw kasama sa mga ipinagbabawal, bakit hinuli ang isang palabiro? Aba, Bawal na rin ba ang magbiro? oo. Diyan sa paligid ng Quiapo Church? Pagka talaga nagbiro ang tadhana, mahuhuli ka. RH29, Boy Gonzales. Kawin, boy! Maaga pa lamang Anthony Jerry ay dinaksan itong ng mga deboto itong simbahan ng Quiapo sa ngayong umaga. At isang lalaki nga nasa 40 anyos ang inaresto ng mga Manila Police District dahil sa nag-bomb joke. Ang bomb joke niya ayon kay Bomb joke. Ma'am, joke pala. Oo. ayon kay Police Captain Roel Robles, ang hepe ng Plaza Miranda PCP na Santa Cruz Police Station. Ang joke niya ay magpapasabog ako. Aha. Magpapasabog ako. Yan yung sinabi niya sa mga nagsisimba, nagsisigaw siya, magpapasabog ako. Kaya ang ginawa ng, hindi alam nitong lalaki na may katabi mga pulis. Aha. Nakakalat kasi mga pulis dito Very good. Plaza Buti na lang. Miranda. Oo. Nung marinig yun, inaresto siya at ang nangyari, parang nagloloko-loko parang kunwari siya daw ay merong problema sa pag-iisip. Nagbaliw-baliwan. Nagbabaliw-baliwan. Ang ginawa ni Captain Robles, pinadala niya sa ospital, pina-check niya kung may talagang may depresya to sa kanyang pag-iisip. Pero kung wala, ay tutuloy nilang kasuhan itong 40 anyos na lalaki na nag-disigaw ng magpapasabog siya. Kung ang magandang gawin ng pulis diyan, kung halimbawa magaling talaga yung lalaki at nakalusot siya at nagbaliw-baliwan, sabi ng doktor, baliw ka nga. Idiretso niyo sa mental kamo. So ikukulong siya ngayon sa mental. Mamili siya mental o station 3. Gagawin yan, pagka napatunayang walang depresya, ay tutuluyan siya ng mga pulis. Yung nagsisigaw siya na magpapasabog siya. Ang daming nagsisimba rito sa Plaza Miranda at nakakalat yung mga pulis, kaya tuluyan na siyang iniresto. Ano bang, Boy, ano bang si Colonel Ibay ba, siya ang MPD director Ba't hanggang ngayon Colonel pa rin yan? Dapat general na si Ibay. Tsaka ang tagal na niya sa Manila. Oo. Patrolman pa lang yata, nasa Manila na yan Nanggaling sa Manila talaga yan. Oo. Naging teniente, Oo. naging colonel, lieutenant colonel. Hanggang ngayon siya naging hepe ng NPD. Oo. At, ano bang technique niya para malaman kung yan nga Baliw. Nagbabaliw-baliwan lang. Uso pa ba yung ilalagay pauupuin tapos may mesang maliit sa harapan, tapos may ilaw na nasa itaas Tatapik-tapikin. tatapikin yung ilaw, iikot-ikot. Oh. Baka hindi na uso. Hindi na mauso yun. Tapos yung pulis na nag-iimbestiga, pasiga-sigarilyo. Pasiga-sigarilyo. Tapos masama ang tingin. Tingin, Ganun na napanood ko dun sa alias Waway Yung kay Rudy Fernandez. Ay, di ba si Waway ang tingin din doon baliw din yun di ba? Oo. Subukan ka mo nila ganun, baka malaman nila kung talagang baliw yan. Ganyan din ang ginawa sa Ben Tumbling. Si Ben Tumbling. Ben Tumbling, ganyan din. Sino ba si Ben Tumbling? Si Lito Lapid. Si Lito Lapid naman. Si Ben Tumbling siya yung notorious daw na nang-hold up ng mga gasoline station. Oo nga. Sa Manila. Sa Metro Manila. Mga notorious criminal nung mga panahon, nung araw. So hindi na pala uso yun. Hindi na ba ginagawa ni Colonel Iba yung tinutubig? Halimbawa, yung tinutubig? Wala na yun. Bawal na yun. Bawal pala yun? Pambihira pati. Bawal pala yun. Bawal na yun. Torture.
baka ma-human rights sa mga pulis. Hindi na nila ginagawa yun. Hindi na pinapaalam. Pag hindi nakikita siguro. Pag wala ka, boy. Pag wala ka. Ay, kumusta ngayon? Lalo bang dumarami tao? Marami, punong-puno na itong Carriedo, Evangelista, at yung plano ngayon, yung entrance niya, dito na sa Villalobos, kung galing ka ng Carlos Palanca, yun ang pinaka-entrance niya. At dire-diretso. Ang exit naman, para kasi hindi nagkasiksik yan, ang entrance niya, Carriedo at Quezon Boulevard. Yan yung pinaka mismong entrance at exit. Mula dito sa Plaza Miranda hanggang sa loob ng simbahan ay ipinapatupad pa rin yung physical distancing dahil sa yung ibang mga deboto ay nagmamas na rin dahil sa kahapon ay ipinanawagan yan na hinihikayat ni Mayor Hani Lacuna na mag-face mask dahil sa tumataas nga yung COVID-19. Basta sarado naman ng mga pulis ang magkabilang entrance at saka exit ay mga multipliers sa paligid at sa labas ng simbahan. Ang mga hiyos sa Del Nazareno ang siyang nagmamando ng maayos na pila dito sa mismong Plaza Miranda papasok ng simbahan. Boy, yes. Maiba na ako. Yung bang, kasi kanina napaka-traffic yan, malamang hanggang ngayon dahil sa, oras pa lang naman 6:37 pa lang na umaga. Hindi kaya uubra, total marami naman pulis na may tumaon na doon sa Memorita o kaya agahan pa doon sa may Forbes, doon sa may Lacson. Medyo i-reroute na yung mga motorista doon. Yung mga, kaysa magtiyapo. Anthony, may mga naka-deploy ng Manila Traffic and Parking Bureau para mabantayan na yung mga, kung hindi na talaga makausad mula dito sa A. Mendoza, galing ka ng Espanya, galing ka ng A. Mendoza, papunta ng Quezon na Boulevard, mag-alternate route na sila, dumaan sila ng Pogoso, Rizal Avenue hanggang sa Rizal, hanggang dito sa may Santa Cruz. Kung papunta ka naman ng Top Avenue. Ayun. Hindi, baka nga sakaling pwede mong mabulungan, boy, si Colonel Ibay. Total kamo tapos na kayo dyan sa ginagawa nyo sa Baliw-baliwan. may magpatao na ng magposte na ng tao ron para mag-reroute na. Oo. At tawagan ko si Police Major Anthony Olgado. Siya yung hepe ng Manila District Traffic Enforcement Unit. Okay. Maabisuhan, maglagay ng ilang police traffic police para magbando ng trapiko. Yes, sir. Mula sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ito si Boy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, boy! Face mask. Huwag niyong kalilimutan ng face mask. Lalo yung mga deboto na magpupunta po dyan sa Quiapo. Pambihira yung ilan-ilan nakita kong naka-face mask kanina. Sabi siguro, open air naman. Open air naman ito. Kaya lang sa dami ng tao, parating kayong nasa isang kulob na lugar. Kaya ilalagay daw po ng Department of Health sa ilalim ng Code White Alert ang mga ospital sa Metro Manila simula sa January 6 bilang paghahanda sa pagbabalik ng taon ng traslasyon. Matatandaan na 3 taon ding walang traslasyon dahil sa COVID-19 pandemic. Dinedeklara ng DOH ang Code White Alert tuwing may national events, holidays o selebrasyon na may potensyal na magkaroon ng mass casualty incidents na kailangan ang emergency assistance. Nagsagawa naman ng clearing operations ang pinagsanib na pwersa ng MMDA at Manila Local Government sa mga rutang daraanan ng traslasyon. Sinabi ni Victor Nunez, Director for Traffic Enforcement ng MMDA, nilinisin nila sa mga illegally parked vehicles sa mga kalsada sa Quiapo upang matiyak na walang magiging aberya sa prosesyon sa Enero 9. Alas 6:41 na ng umaga,
Diyos maray na aga sa Indogabos, mga Bicolano, mata na kamo, gising na. Mababa daw po ang quality ng mga carrots na ibinebenta ng piso kada kilo sa Baguio City noong holiday season. Ito ang nilinaw ni Jonathan Llanes, spokesperson ng Department of Agriculture sa Cordillera Autonomous Region. Matapos na umaray sa malaking pagkalugi ang mga magsasaka dahil walang bumibili ng kanilang ani kahit bagsak presyo na ito. Paliwanag ni Llanes, hindi ba reporter ito si Jonathan Llanes? Hindi. Ano yan? Kasama ni Boss RSA yan. Ganun. Si Jane. Si Jane pala yun. Hindi, si Jonathan Llanes, naging reporter ng dating ABS reporter. to. Paliwanag ni Llanes, mahirap na hanapan ng buyer ang mga carrot na hindi pasado sa standard ng mga negosyante ng gulay at tinawag nila itong lumpiang carrots. Pero meron Yun po na isang nga. anggulo dito May isang anggulo ho dyan. May isang anggulo dito na hindi naman pala taga Baguio o taga Benguet itong carrots na to. Oo, mukhang yan daw ho'y imported. Imported ang carrots at ang ginagawa ay pinalalaki yung istorya. May nakalusot yatang smuggled na carrots. Oo. Pinalalaking yung istorya doon. Oo. Para ano ba yun? Diversionary tactic? Mukhang ganon, kumbatsero. Kaya yung mga smuggler natin, hindi lang ho pang-i-smuggle ng ng mga agricultural products ang natutunan ngayon. Pati propaganda. Pati propaganda na Natutunan na nila. ang gagaling eh. Pero ay mong imported pala yan, dinala pa sa Baguio at doon ikinalat. At ginawa pang issue. Ang Oo. issue ngayon ay hindi raw mabili ang mga carrots ng mga Nako. Ayan, dahil nga sa kumbaga hindi na mabili sa dami. Oo. Anong gagawin ng mga magsasaka? Di lalong hindi na magtatanim yung mga yan. Kaya yung mga smuggler, uy, Oo, ayos na. tuwan-tuwa. Tuwan-tuwa na. Yun ang ultimate goal, objective nila. Nako, Ang mawala ng supply dito para sila'y magkapag-smuggle. Yo! ACS Balita. Nagbabala ang Securities and Exchange Commission sa publiko laban sa dalawa pang kumpanya na nadiskubring sangkot sa investment scam. Tinukoy ng SEC ang dalawa pang online investment scams na Benta Paluwagan at One Key Progress. Tulad ng pyramiding scam, sinabi ng SEC na ang Benta Paluwagan at ang One Key Progress ay nagalok ng malaking kita sa pamamagitan ng pag-i-invest at pagre-recruit ng iba pang investors kahit walang produktong ibinebenta. ACS Balita. Walang Pilipinong sakay sa Japan Airlines nang bumangga at masunog ito sa Haneda Airport sa Tokyo, Japan. Ito ang kinumpirma ng Japanese Embassy sa Maynila matapos tumanggap ng impormasyon mula sa Japan Airlines. Nadagdagan pa ng 28 ang bilang ng mga fireworks-related injuries ilang araw matapos magpalit ang taon. Ayon sa Department of Health, sa kabuuang bilang na 585, ang pinakamataas simula noong 2017, 3 rito ang tinamaan ng ligaw na bala. Talagang hindi pa rin mapigil yung mga nagpapaputok ng barel. Isa ang nakalunok ng Watusi. Ayan, may Watusi pa rin. At 581 ang nasugatan dahil sa paputok. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Oras! Kapopoy! Uy, birthday pala ni Tito Kumbachero. Sino? Si Tito. Si Tito. Si Tito Mel Magno. Ay, Golden Mel Boy. Magno. Ayan, Happy birthday. sa mga taga NAIA, ano ba terminal ngayon si Mel? Terminal 3. Terminal 3. Ayan. Terminal 3. Sa mga pupunta ko dyan sa Terminal 3, sagot ni Mel Magno ang inyong almusal. Mamili kayo sa Katonyings o sa Jollibee. Ayan. Sa Jollibee dyan dahil birthday din ngayon ni Mr. Tony Tancachong. Aba. Chairman ng Jollibee. Jollibee. Aba, Tito, tingnan mo nga Uncle naman. Tony. Uncle Tony Tancachong, happy birthday. Binabati kayo. Pa-chicken joy naman dyan. Chicken joy naman tayo dyan. Binabati kayo ni Ahya Jelomtang. Oras po natin, Ahya Jelomtang, Achi, Ahya, Lakyam Shap Gohun, 6:45 ng umaga.
Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Huh! Come on, come on! 11 minuto na lang, alas 7 na. Ngayong aga, mga pinalangga. Bugtaw na kamo! Gising na. Nako, yung iba hindi pa nakakatulog. Sa init siguro. Dahil walang kuryente. Walang Alamin kuryente, natin ang buhay sa dilim. Oo. Ang buhay sa dilim dyan sa Panay Island. Nasa linya natin ang mayor mismo ng Iloilo, si Mayor Jerry Treñas. Mayor Jerry, magandang morning. Magandang morning. Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Good morning, good morning. Apo, kumusta po kayo dyan ngayon? May kuryente po ba kayo ngayon? Well, finally meron. Ay, salamat naman. Hopefully this will last. For the past 3 days, rotational brownout kami dito. Mga gaano katagal po ang kuryente tapos yung brownout, Mayor? Well, dito sa bahay, mga 4 hours, 6 hours. No? Tapos lipat na naman ang brownout sa kabila. 4 hours na walang kuryente. 4 hours na wala. At least mas matagal pa rin yung may kuryente. Minsan. But minsan 6 hours may kuryente. Tapos wala. Nako, Mario Josep, yun ang problema, matindi. Kung 6 hours lang na may kuryente. Tapos mga Ilonggo natutulog sa plaza. Kasi mainit masyado. Mabuti huhit na hindi naulan, ano? Buti na lang. Grabe ang... paano ang operasyon ng mga trabaho at saka ng mga opisina? Ang mga opisina, iba, wala nang output. No? Kasi pagod ng lahat. Tapos pagpasok, walang ilaw. Iba namang opisina, walang generators. Ang ibang generators nasira na rin sa Tagal. Sa Tagal. Oo. Paano ho yun? Maraming trabaho ang nagkansela na lang, hindi na nagpapasok? Mayroon hindi na nagpapasok. Ang namin wala nang pinano ko na attendance. Ang government offices po, lalo na ang City Hall. Ang sa City Hall, isang araw lang kami ilaw. Anyway, this in GCP, this happened already last October, August. April of 2023. Hearing din ng DOX, ang CRC, saka ibang mga agencies na kitang problema, and then hindi naman ginawa. So, nangyari naman ulit. Ano po ba, ang report po sa amin, kahapon, nakausap po namin ng NGCP, ay meron pong 6 na mga planta na hindi po gumana. O sabay-sabay. Sabay-sabay po na tumirik, ang termino nila, tumirik ang operasyon. In other words, ang pagkaintindi po namin doon, ang nagka-problema ay ang power generation, ano? Bakit po NGCP ang inyong sinisisi, Mayor? Ang problema, interconnected kasi ang grid. No? So, galing Cebu, punta Negros to Panay. Okay. Malaki ang solar power galing Negros. Kasi malawak mga solar farms doon. Ang solar power is very unstable. Because may clouds lang. Ihina na production nun.
ano na, di ba? There's a reduction Opo. in the power. So, because of the unstable transmission line, tumirik ang mga ano dito, mga power plants sa Panay. Mm-mm. Walang protection mechanism Mm-mm. ang transmission lines ng NGCP. Oo. Pero ang hindi pa ho yata, ano ho bang status ng interconnection? Gumagana na ho ba yan? Dahil kahapon, ang sabi po Gumagana nila, na yan. Gumagana na hindi yan. pa raw ho tapos dahil sa mga problema sa right of way. Hindi pa tapos, pero gumagana na yan. We have a submarine cable that can allow, I think, 180 megawatts. 180. So kung magkakaroon ng pagkukulang sa Panay Island, merong pwedeng kuning kuryente mula diyan dadaan sa interconnection na yan. Yes, and because of the unstable transmission line, Mm-mm. tumirik ang lahat na ano dito, power plants. Ang sinasabi ninyo, kaya Tumirik. sabay-sabay na tumirik dahil sa transmission lines. Yes, hindi naman titirik yan na walang rason, di ba? Oho. They do not just things happen for a reason, and that's the reason. Hindi ba maintenance issue yan ng power plant? ng power plants? You know, there was already a hearing last April, no? And may findings na ang DOE kung anong dapat gawin ng NGCP. Hindi nila ginawa. From April of 2023, hindi nila ginawa. So, nangyari ulit. Okay, just for emphasis, Mayor, ano po yung dapat gawin ng NGCP na hindi nila ginawa? Na ang resulta, yan nga po, nagkaloko-loko po ang supply ng kuryente dyan po sa buong Panay. May telepono ka, boss? Ibigay mo sa akin telepono mo. I'm going to send it to you by Viber kasi na isa-isa ng DOE Oo. findings nila. Yusek Garin sent it to me yesterday. Oo. Yeah, Marami ho yun? Marami ho- silang dapat na gawin? Ibig nyo sabihin? Marami. Okay, so sa nangyaring ito, dyan sa Panay Island, Mayor, hindi nyo tinitingnan na problema ng power generation yung nangyari, kundi NGCP ang may problema? Walang problema ang power generation. Kasi po, ang alam mo naman ng NGCP, turo sa power generation. Oo. Kasi ang karaniwang tayo sa karaniwang alam natin sa mga ordinaryong tao, tatlong grupo, tatlong sektor sa kuryente natin, generation, I-text transmission mo mamaya and ang number mo, boss. Apo, ite-text mo namin. ito-text po namin. You don't have to text to me your real number. You text to me whatever number that you have. Hindi po, ite-text po namin yung totoo number namin, Mayor. Hindi naman ako, I will share whatever I have coming from the DOE. No? Oo. Okay, so ganito na lang, Mayor. Anong commitment sa inyo para kung kailan mare-restore na maayos ng gusto ang supply ng kuryente sa inyo dyan? Ang commitment is really restoration for today. Okay. No commitment as to when they're going to improve their transmission lines. Ayun. Okay, thank you, Mayor. Maraming salamat po. Thank you. Sana ay magbalik na. Bibigay po namin number namin sa inyo, Mayor. Kukunin po namin sige. number. Thank you. Salamat po. I Salamat. can send to you the findings of the DOE. Apo. Apo. Oo.
Ito na po, ite-text na po sa inyo. Salamat po, Mayor. Si Mayor Jerry Treñas po yan ng Iloilo. Sherwin, pakitext na kaagad nang mabasa natin kaagad kung ano yung report binabanggit ni siguro Mayor Jerry. napapagod na rin si Mayor kakukwento nung report Sabi ng siguro, DOA. basahin nyo na lang. Kaya lang, ang binabanggit ko kanina kung Batsero, sa ating karaniwang, siguro sila, may paliwanag silang mas maayos dyan. Generation, siya ang gagawa ng kuryente. Gagawa ng kuryente. Transmission, Siya ang magtatransmit. siya ang maghahatid, magdadala, maghahatid nung kuryenteng ginawa ng generator. Tapos, ihahatid ni transmission sa distributor. Kay distributor. Halimbawa, dito sa Metro Manila, sa Meralco. Sa probinsya naman, may mga kwan mga electric cooperative. Ayan, Sila yun. po yung distributor. Distributor. Paanong papalya ang planta, ang power generator dahil sa linya o sa transmission? Actually, nahihirapan akong intindihin yun kumbatsero dahil sa hindi tayo mga technical na tao. Baka naman merong mekanismo. Baka merong kapag ka maraming ginagawang kuryente. Halimbawa, maraming ginagawang kuryente ang power plant. Tapos dinala nila sa transmission. Yung transmission ay hindi kumpleto yung sistema nila. Masisira na yung planta. Baka may ganong sistema at sabay-sabay silang masisira. Sabay-sabay Sabay-sabay silang masisira Hindi pa isa-isa. na 6 na planta silang sabay-sabay kaagad. na masisira dahil hindi makadaan sa highway parang ng transmission. it doesn't make sense. Yun nga kumbatsero Kaya nga sa totoo lang bilang mga hindi technical na tao, pagka nagbabasa ako ng balita, binabasa ko, tinitingnan ko yung mga balita kanina, kagabi pa. Common sense sinisi lang naman ng Department of Energy ang NGCP. Sinisi ng senador ang NGCP. Sinisi ng Kongreso ang NGCP. Sinisi ni Mayor ang NGCP. Ang tanong ko, ba't walang naninisi sa planta? Siya nga ang pumalya Siya yung hindi makapag-produce ng kuryente ngayon. Walang kuryenteng dadaloy sa transmission line kung walang kuryenteng nagawa si planta. Eksakto. Parang ganito po yan Ang NGCP po ay para siyang NLEX o SLEX. Para siyang highway. Highway. Meron pong kailangan makarating sa sa Metro Manila galing Nueva Ecija mga bigas. Para po makarating sa Metro Manila yung bigas. Sabi nung taga Nueva Ecija yung kono namin dito pumalya yung kono namin dito. Gusto nyo mayroon kaming ipa dito papadala namin sa inyo. Sabi ng ayaw namin ng ipa, bigas ang gusto namin. Sa Nueva Ecija pumalya yung kono. Sino may kasalanan ngayon? Yung NLEX. Kasi grabe ang NLEX na yan. Matraffic sa NLEX may mga sira-sira sa NLEX Ganon ang nangyayari. Iniisip ko kumbatsero, pinipilit kong unawain yung bakit yung highway ang may kasalanan samantalang yung konuhan yung konuhan ng pumalya. Yung konuhan yung rice mill ang ayaw gumana o pumalya sa pagkikiskis ng bigas. Yun na ng palay. Isipin natin. Nalilito ko. Isipin naman natin na sumobra sa produksyon ang kono. Ang dami ng produksyon na nabalahaw. Hindi may biyahe. Dahil sa sobrang dami. Sa kuryente merong automatic yan na natigil na may automatic shut off yan. Shut off system. Sa mga technical na mga na alam nila yan. Halimbawa kung batsero. Ang labo halimbawa kung sinasabi naman nila para sa tubig. Sa tubig naman. Ang NGCP para siya yung may tubo. Siya may hose. Sabi siguro barado na 'yung tubo mo Barado na 'yung tubo mo kaya nasira yung gripo namin. Hindi pwede dahil may gate valve yan tama ka kung ba't kaya nahihirapan ako intindihin to. Mario, pasensya na kayo puro NGCP ang turo ng sisi. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja. 2 por 2. 2 por 2. Sabi ho ng NGCP,
wala pa yung interconnection nila, yung Cebu, Yung Cebu, Panay, Negros. interconnection. Oo. Pero ang sinasabi ni Mayor Jerry Treñas, meron na raw. Gumagana na raw eh. Baka may alam si Mayor na hindi natin alam. O na hindi rin alam ng NGCP. O na hindi rin Kasi alam sabi ng ng NGCP, wala pa yun eh. Oo. Eh, Kasi ang pinoproblema nga ni NGCP, niloko pa, biniro pa nga natin. Alam baka may problema sila sa panggastos eh. Oo. May pampagawa sila eh. Ang laki nga ng pera ng NGCP. Oo. Kaya gustong-gusto nilang gawin yung interconnection. Oo. Yung interconnectivity na yan. Okay. Ang problema nga, yung mga Yung may-ari right of ng way. lupa doon, kumbatsero. Eto, nag-text na si Mayor Jerry Treñas. At mamaya ako bibigyan natin ng pagkakataon yung kung ano yung binabanggit nila na dahilan na problema ng NGCP o hindi ginawa ng NGCP. Para kasing parang kuyog ang nangyayari eh. Samantalang hindi natin ang pagkakaalam natin, pag walang production ng kuryente, planta ang may problema. Oo. Hindi saka kumbatsero, pasensya na po kayo mga kababayan ha. Ito'y usapan kasi namin ni kumbatsero, pareho kami hindi engineer eh. Paano mo sisisihin yung transmission lines? Halimbawa ngayon, kumbatsero nagkasabay-sabay silang tumirek. Anim po itong planta na to. Hindi ho dalawa, hindi tatlo, hindi apat, 6 na planta. Oo. Kung ang may problema ay yung highway, bakit nagagamit nila bakit tuloy-tuloy silang nakapagpo-produce ng kuryente mula nung nakaraang taon hanggang nung masira nung araw ng Miyerkules? Kaya nga eh. Kung highway ang may diferensya, halimbawa, kung ang highway baku-baku pala at hindi sila makadaan at na-traffic sila, bakit sila nakapagpo-produce ng kuryente nun? Ngayon, bigla silang nasira na sabay-sabay. Ang tanong ko nga sino ba may-ari ng mga planta na to? Ba't wala man lang nagsasalita na sino nga ba yan? Kanino ba yan? Halimbawa, yung mga senador natin, ba't hindi nyo ipangalanan kung sino may-ari? Ayoko lang na, baka masaktan ako, kumbatsero. Pagka nalaman kong politiko may-ari ng planta na yun. Yun ang matindi nga yan. Baka masaktan tayong pare-pareho na ang iba meron tayong sinisising ganito. Tapos itong mga planta ay kaya nga eh. At ano ang ultimate goal ng paninisi sa NGCP? Hindi ho sa pinagtatanggol natin ng NGCP. Gusto lang natin makita kung ano ang overall picture dito. Bakit lahat NGCP ang pinupuntirya? Ito pa yung may kinalaman sa China. Ayaw nyo ba na may ang pamumuhunan ng China sa NGCP? Diretsuhin nyo na. Para kwentas klaras tayo. Para wala na tayong maging problema. Kung ayaw ng gobyerno na may hibo ng China sa power sector natin, sabihin nyo na, direktahin nyo na. Wala namang problema yun eh. At least klaro tayo. At para kapag yun ang posisyon, sama-sama tayo. Tulungan natin. Lahat tayo'y tumindig sa ganyang posisyon. Pagka gano'n naman, kumbatsero, ang sitwasyon, kung gano'n talaga ang magiging direksyon, kung sakali yun, maghanap pa tayo ng ibang mga government at hindi lang government, mga private projects na may pondo ng China. Ayun na nga, gano'n na nga. At tapusin na natin ang relasyon natin sa China. Lahat ng mga pinggan natin na galing sa China, babasagin na natin yan. Paghuhubuin nyo yung mga suot nyo gawa sa China. Mga sapatos ninyo na brand ng Amerika pero gawa sa China. Yung iPhone ninyo na US brand. Pero made in China. Made in China. Kung talagang ayawan na, kung talagang yun ang direction, at least alam natin. Sabihin nyo lang. Nang hindi tayo nagkakaintindihan. Nang hindi tayo nahihirapang mag-isip. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baja. 2 por 2. 2 por 2. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras
Kapopoy! Oy, GM Brian ko, magandang morning. 11 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago, balitang dapat alam mo, balitang magdadagdag ng talino dahil bagong impormasyon, makibalita, unang-una sa DZRH. Pangunahing balita kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw ng Friday, January 5, 2024. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. 40 anyos na lalaki, arestado sa bomb joke sa Quiapo. Special non-working holiday idineklara sa pista ng Nazareno. 50 pesos na pasahe sa modern jeep, fake news ayon sa LTFRB. China at Amerika nagsagawa ng rival military drills sa West Philippine Sea. Dating Pangulong Rodrigo Duterte, posible raw pong tumakbong senador sa 2025 election. Indonesian President Widodo bibisita sa Pilipinas sa susunod na linggo. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing balita. alas 7:13 ang ating oras. Sa detalye ng mga balita, inaresto ng Manila Police District ang isang lalaki matapos mag-bomb joke sa paligid ng Quiapo Church. Ayon kay Captain Roel Robles, hepe ng Plaza Miranda Police Community Precinct, sumigaw ang 40 anyos na lalaki ng magpapasabog na ako sa gitna ng mga nagsisimba. Kaagad inaresto ng mga tauhan ng MPD ang lalaki na nakarinig sa sinabi nito. Kakasuhan ang lalaki ng kakasuhan ito kung mapapatunayang ito'y walang diferensya sa pag-iisip. Idineklarang special non-working day ang pista ng itim na Nazareno sa January 9 sa lungsod ng Maynila. Kasunod ito ng inilabas na Proclamation No. 434 na pirmado ng Executive Secretary Lucas Bersamin ayon sa utos na rin ng Pangulong Bongbong Marcos. Batay sa proklamasyon, magpagkakataon ito upang makiisa at makapagdiwang ang mga taga-Maynila sa okasyon ng Nazareno. Sa pagtaya ng PNP, posibleng umabot daw po sa 2.5 million ang mga deboto makikiisa sa traslasyon sa mula Quirino Grandstand patungo sa simbahan ng Quiapo. Tiniyak ng Land Transportation Office na hindi mangyayari ang 50 pesos na minimum fare sa jeep tulad ng naging banta ng ilang transport groups sa oras na matuloy ang PUV Modernization Program. Ayon kay LTFRB Chair Chofilo Guadis III, fake news at statistically impossible ang 400% na pagtaas ng pasahe dahil sa lahat ng fare adjustment ay sumasailalim sa masusing pag-aaral at ebalwasyon. Ginawa ni Guadis ang pahayag sa harap ng babala ng Commuters Group at naging projection ng Ibon Foundation na posibleng maging senaryo sa harap ng modernization program. Pinaalala ng DOTR na ang mga nakalipas na fare increase ay nasa pagitan lang ng piso hanggang 2 piso. Nakikipagsabayan ang China sa isinasagawang Joint Maritime Patrol ng Pilipinas at Estados Unidos sa West Philippine Sea. Kasunod ito ng ginawaring routine patrol ng Naval at Air Forces ng People's Liberation Army ng China. Gayunman, hindi binanggit ng China ang eksaktong lokasyon at detalye ng kanilang maritime exercises. Bago ito, sinabi ni Chinese Foreign Minister spokeswoman Mao Ning na nakaalerto ang militar ng China sa rehiyon at didepensahan ang soberenya, seguridad at maritime rights ng kanilang bansa. Posibleng tumakbo si dating Presidente Rodrigo Duterte bilang senador sa 2025 midterm elections. Sabi ni Senator Bato de la Rosa, mayorya ng mga miyembro ng PDP laban ang pabor na tumakbo ang dating Pangulo.
Gayunman, nilinaw ng senador na hindi tatakbo si Pangulong Digong para magkaroon ng proteksyon laban sa International Criminal Court. Matatandaan kasama si De La Rosa at Duterte sa mga inireklamo sa ICC kaugnay sa isinagawang war on drugs noong panahon ng Duterte administration. Sa ngayon, tahimik pa rin ang dating Pangulo kung muling ang sasabak sa politika. 7:16 ng umaga, bibisita sa Pilipinas si Indonesian President Joko Widodo sa susunod na linggo para sa isang official visit. Ayon sa Presidential Communications Office, nakatakda ang pagdating ni Widodo sa January 9 hanggang 11 habang itinakda ang meeting nito kay Pangulong Marcos sa January 10. Layo nito na palalimin at palawigin pa ang relasyon ng dalawang bansa kasunod ng pagbisita ng Pangulong Marcos sa Indonesia noong September 2022. Kapwa founding members ng ASEAN ang Pilipinas at Indonesia at matagal ng ugnayan sa usapin ng politika, ekonomiya at people-to-people relations. Susunod! Tito Bo! Meron nga bang korupsyon dyan sa jeepney modernization? Aba, Yan ang aalamin ng Kongreso. At isang 13 anyos na batang lalaki, naku po, pinagtataga ng sariling amain. naku po! Diyan sa Laguna. Latang yan sa pagpapatuloy ng Pangunahing balita. alas 7:18 ang ating oras. Champion, gawang Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:22 ang ating oras. Makakausap natin ang Secretary ng Department of Health. Pero Secretary, sandali lang para makita lang natin ang sitwasyon mismo sa site. Yan ho sa Embo Barangays. Kaugnay ng mga isinarang barangay health centers, andun si RH52, Edniel Parosa. Kami na Edniel! Anthony at Jerry, dismayado ang ilang residente ng isa sa mga Embo Barangay, lalo na yung mga senior citizen, matapos ipasara ang mas malapit sa health center ng Makati. Harito tayo ngayon sa Barangay Tembo kung saan pare-pareho ang pulso ng mga may edad na ating nakausap, Jared Anthony. Masyadong malayo ang Ususan Health Center na ipinalit ng tagig para sa kanila na kailangan ng harapang check-up o may personal na pangangailangan sa mga klinik. Aabutan natin itong dati health center ng Makati, itong Tembo Health Facility, nakakandado na. At may tarpuling nakasabit na this property is owned by Makati. Kung matatandaan nyo, ito yung parehong tarpuli na isinabit doon sa mga eskwelahan ng lungsod ng Makati na na-turn over din o yung lupa ay na-turn over doon sa lungsod ng Taguig. Noong panahon ng pasukan, itong parehong tarpaulin ay nakasabit maging dito sa health facilities na pinasara ng Makati LGU mula noong pagkatapos ng 2023. Isa sa mga nakausap natin ay mismong tauhan ng barangay, Anthony at Jerry, si Adelina Cordero. Siya ay miyembro ng Clean and Green Group. Sila yung mga street sweeper kung tawagin. Dito yan sa Barangay Tembo. Aminado siya na siya ay dismayado sapagkat para sa mga senior citizen ay malaking dagok itong dalawang sakay pa umano mula dito na Ususan Health Center. Pakinggan natin si Nari Adelina. Lang po. Ngayon, saan ka na nagpapacheck up? Health center niyo? Wala pa ho. Pero yung health center ng Taguig, saan na? Sa Tumasa yata po sa Ususan. Malayo na nga po. Dapat magkaroon ho ng health center dito kasi sa kawawa naman yung mga senior na malalayo. Di ba malalayo na saka matatanda na sila. Dapat bigyan tayo ni Mayora Cayetano dito ng health center. Nakausap din natin, Anthony Jerry, si Nanay Criselda Hermoso, isa ring residente rito at senior citizen. Ayon sa kanya, maliban nga doon sa pinaka-health center, namimiss nila yung mga pa-cake, yung libreng hospital at pagamot dati sa mga senior. Ngayon nga, malayo na kung sila hindi naman nag-avail ng telemedicine. Kawawa mo na matatanda at ang term niya, hindi nila tanggap, hindi niya patanggap itong kasulukuyang set-up ngayon ng lungsod ng Taguig. Pakinggan natin si Nanay Criselda Hermoso. Wala lahat. Dito sa namin, yung mga health center, at yung mga sa school. Marami na wala sa amin eh. Pero nung kapalit ng binibigyan ng Taguig? Isang notebook, ay 4 notebook,
Hindi katulad ang Makati, marami talaga. Si Lucena. Tsaka yung may pelos na bibigay sa amin ng school supply, uniform, yung mga magaganda. Sa Taguig, parang wala lang. Yan ang tinig ni Criselda Hermoso, residente mismo nakatapat itong barangay facility na ipinasara. May mga nakausap pa tayo, Jared Anthony, wala nga lang sa video, pero karamihan, mga senior citizen na nag-walking dito, sinasabi nga nila na masyadong malayo at malaking dagok sa kanila itong bagong dagok o malaking bagong setup ng Taguig. Problema talaga nila, kaya kailangan talaga ang aksyon ngayon ng Department of Health. Andito, nasa linya na natin. Edniel, go ahead. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Pag-usapin ng kalusugan, kailangan talaga mabilis na aksyon. Eto na, nasa linya na natin si Secretary Ted Herbosa ng Department of Health. Secretary, magandang morning. Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Magandang morning, Ka Jerry at Ka Tunying at sa lahat ng mga nakikinig at sumusubaybay at dyan sa mga taga-Taguig na ngayon namumroblema sa pagsara ng walong barangay health center dyan sa area. Kailangan ho ng mabilis na aksyon. Mukhang national government ho at lalo na Department of Health na ho ang kailangan kumilos dito. Meron na ho ba kayong naiplano o naisip na gagawin, Secretary? Opo, matagal na pong pinag-uusapan ang pagpapatuloy ng public health services dyan sa area na nagkaroon ng Supreme Court decision noong December 2021 pa po yan . At last year, napag-usapan sana na actually magte-take over dapat noong September 30. Pagkatapos ng September 30, October 1 ay ang pamahalaan ng Taguig ang dapat mag-take over sa 8 barangay health centers, including isa doon ay isang birthing center. At hindi po nangyari yan sapagkat ang sinabi ng Makati ay property nila, mga health centers na pinatayo ng pamahalaan ng Makati. At ang kalungkutan pagdating nitong December 31 hindi na nila December 31 hindi na nila maipapagpatuloy ang pagbigay ng serbisyo dyan sa mga mamamayan dyan sapagkat malamang ma-audit sila kasi gagastos sila pang sweldo ng mga tauhan nila at mga gamit nila para sa ibang lungsod, di ba? Nailipat yung jurisdiction ng batas ng Supreme Court decision na ang mga mamamayan dyan ay ngayon nasa jurisdiction ng Taguig. So kami, ang health system, Katunying and Jerry, ay devolved. Na ibig sabihin nun, ang namamahala dito ay ang lokal na pamahalaan. Ngunit ang national, handa pong tumulong sa lokal na pamahalaan para ipagpatuloy ang mga serbisyo. So nagkaroon na kami ng maraming meeting, at siguro hindi ko muna sasabihin yung mga pinaplano, pero as of now, magtitiis muna sila, i-refer namin sila sa mga existing. So yung ospital ng Makati, nakatayo pa rin at gumagana pa rin at tumatanggap. Unfortunately, nag-announce din ang Makati na hindi na i-honor yung yellow card, yung Makati Indictment card kung ikaw ay residente ng lugar na yan, yung Embo area na Taguig. Pero kung nakatira ka dyan, pero nagtatrabaho ka pa sa City of Makati, pwede i-honor nila. So ngayon, sinasabi ng Makati, kailangan yung ibang magpapagamot tustusan ng iba. So dyan, tutulong ang pamahalaan kaagad, ang national government, ang DOH, tutulungan natin basta mahihirap at kasama sila dun sa indigent patients, pwede nating sagutin yung kanilang pagpapa-hospital. In fact, nakausap namin si Mayor Abby, nakikiusap siyang ituloy yung dialysis at cancer medicines ng mga pasyente na nandiyan, na dati sila po ang gumagastos. So, tulungan din natin ang City of Taguig para kung kulang sila ng tao o mga gamot, magbibigay din tayo ng gamot sa City of Taguig. So, medyo merong away daan sa dalawang lokal na pamahalaan. Ang naiipit ho, yung mga residente ng Embo Barangay. So, sabi nyo, tiis muna, Secretary? Tama po. Kaya ang
ang layunin ng Department of Health ay tuloy-tuloy na public health services. It doesn't matter, baka nga magpadala kami ng yung mobile van para magbigay ng serbisyo kasi nga napakalayo. In the meantime, na hindi pa nasa-settle yung legal, kasi may mga legal na issues po na ilagay na nila sa korte. Yung question kung sino ang may-ari noong mga health facilities. Gusto ko man i-take over at patakbuhin, may mga legal na issue na pinagbabawalan ako. Yun nga ho sana sasabihin namin, hindi ho ba pwedeng i-take over ng DOH yung mga facilities na yan? Oo, kasi wala namang state of emergency at hindi ko property po yan. Hindi ko rin naman pwedeng i-turn over yan sa Taguig kasi hindi rin akin yan. So yun ang hindi kagaya nung DepEd. Yung DepEd po kasi national, hindi siya devolved. Yun yung kaibahan nun, kaya nangyari yung nangyari doon. So ngayon, nagbabalangkas kami ng Memorandum of Agreement, pero siguro mas maganda kung kasama yung dalawang mayora na papayag na itutuloy namin magpatakbo ng ibang health center dyan para tuloy-tuloy ang serbisyo sa tao. Pero kailangan pumayag yung dalawang. Dapat mag-usap talaga. Yung po bang Secretary, sorry po. Go ahead po, Secretary. Wala dapat legal na impediment kasi nga baka hindi pumayag yung mga mayor. Kaya ang ginawa ko kahapon, sumulat po ako kay Secretary Remulla. Para tulungan kami, Department of Health. Kung anong dapat gawin para sino ba talaga ang may-ari na at pwede bang ituloy ang serbisyo diyan? Ano ba ang kasi doon ang dispute, sino ba ang may-ari ng mga health center na yan? Kami willing kami magbigay ng gamot. Actually, mga gamot para sa mga taga-Taguig, yung lugar na yan, binibigay na namin sa lungsod ng Taguig. Yung mga bakuna, mga reproductive health products, at kung ano man ang binili sa national na budget na tinutulong sa lokal na pamahalaan, binibigay. Yung pasilidad ang pinag-uusapan. Ang malaking nawala dyan na Jerry at saka yung suporta ng lungsod ng Makati. May pala yung nilang mga suporta dyan na dati mga citizens nila at botante nila. Pero ngayon, because of the Supreme Court. So yan yung mga pulo-pulo. Hindi ganun kasimple. Medyo masalimuot nga ho eh. Gustuhin man ho ng Makati na tulungan pa rin yung mga residente ng Embo, binabawalan na sila ng batas dahil hindi na nila sakop yun. Makukuha na sila, maku-question na sila dyan. Makukuha sila. Tumulong. Ako naman, sabi ko, sige, willing naman ako tumulong. Ngayon, yung issue naman, yung paano matutuloy ang mga serbisyo dyan. Meron dyan yung paanakan, mas maganda matuloy. So ngayon, ang usapan namin, in the meantime, may mga facilities na tumatakbo. At yun nga ang sabi ng mga in-interview nyo, napakalayo. Isa yung Rizal Medical Hospital po namin yon sa Department of Health. Bukas po sa lahat yon, whether taga Makati ka o taga Embo, Taguig ka, tatanggapin naman po kayo doon. Meron ding Pateros Taguig Hospital at meron ding mga Taguig Hospital. Pero siyempre, yung convenience nila dati na nararamdaman nila nung tumatakbo pa yung mga health facility, nawala po yun. At yung mga benepisyo nila, yung may hawak na yellow card, nawala din po yun. Hindi naman kaya ibalik lahat nun ng Department of Health kasi ang gumagastos doon ay lungsod ng Makati. Secretary, yung lupa ba nakapangalan sa Makati, yung tinitirikan nitong mga health centers na to? Alam ko po, ang alam ko po, ang claim ng Makati ay property yun. In fact, nilagyan pa yata nila ng paskel na property of the city of Makati. May sitwasyon din kasing ganyan sa jurisdiction ng Makati. If alam niyo yung South Cemetery, sa Makati, hindi po sa Makati yun. Sa Maynila po yun. Ang nagpapatakbo doon, ang may-ari at nagpapatakbo doon ay ang lungsod ng Maynila. Opo. Hindi, ang tanong ko, tama po yan. Actually, ilang beses na pong nabanggit na ehemplo, reference ng Makati City Hall yan, Makati City Government. Ang tanong ko po kasi kung ito po ba ay nakatitulo sa Makati LGU, yung tinitirika ng health center na ito, nung inilipat ng Supreme Court sa Taguig, hindi ba lumilipat din
yung pagmamayari nun sa local government of Taguig, Secretary? Alam mo, hindi ako abogado, ha? Ako sa doktor. Hindi po. Kaya nga po... Kasi tinanong ko yung mga abogado ko doon sa DOH. At ang sabi nila, yung Supreme Court decision was only a decision on the jurisdiction. So ang sinabi ng Supreme Court, itong mga lugar na ito ay nasa jurisdiction ng City of Taguig. Yun lang ang sinabi niya. Yung ownership. Walang sinabi na ang property ilipat. Wala. So, sa ownership ngayon ng question. So kayo po, in the meantime... Sabi ng mga abogado, ibang question daw yung ownership sa jurisdiction. Kaya husgado uli yan. Kaya humihingi kayo ng legal opinion. Husgado po uli. Maganda makausap ang DOJ dito. Sa DOJ. Pero palang sasagot dyan kasi may kaso nga nag-file na So, ayun na yung tawag nila doon, sub judice. Pero Secretary, in the meantime na may ganyan pong usapin, ang naiipit nga ay ang ating mga kababayan kung may mga may sakit, lalo na yung mga may immediate na pangangailangan sa kalusugan. Secretary, bilang tatay naman ng Department of Health sa nasyonal, imumungkahi nyo ba o maaari nyo bang sangayunan ang mungkahi na upahan ng Taguig pansamantala yung property na to sa pending resolution ng ownership ng property na yan? Kasi hindi ang samang pakinggan nung magtiis muna kayo pag sinabi nyo galing, pagka sa inyo galing yung tiis muna, ang sakit pakinggan nun kung ikaw yung nasa receiving end ng statement na yon. Katunying, ang daming options on the table. Ang unang kailangan mag-usap yung dalawang mayora. Kung sila ay mag-uusap, malamang siguro magkakaroon tayo ng agreement at pag nagkaroon tayo ng consensus, magkakaroon ng benepisyo ang ating mga kababayan. Pero ako, bilang palihim ng kalusugan, nakatutok ang aming regional office ng Metro Manila para magbigay ng serbisyong nawala diyan sa Metro Manila. Yan na, mandato naman ng Department of Health yun. Pero hindi ko kayang pabuksan yung property na merong dispute. Pwede siguro mga doktor, pero hindi ko kayang pabuksan yan or upahan yan or whatever. Kasi nga, may legal dispute. Hihintayin natin yan. Ganun talaga po ang batas. At hindi ko naman pwedeng labagin ang batas dahil tayo po nakaupo rin sa pamahalaan. So kailangan sumunod muna ako sa batas habang pilit na nagbibigay ng serbisyo sa mga mamamayan. Pwede ho bang kayo ang mamagitan, Secretary, sa pag-uusap ng dalawang alkalde? Well, hindi naman ako kasi ang pinag-aawayan ay legal na question. Wala akong pasilidad doon. Doktor po ako. Legal po, pero yung pasilidad pasilidad ng kalusugan. Halimbawa ay kayo ni Secretary Benhur Abalos para lang magkausap. Tumutulong po si Secretary Benhur. Ang una kong hininga ng tulong para dito sa problemang ito last December pa dahil sumulat nga sa akin ang Taguig na i-turn over ko yung mga health facility sa kanya. So sabi ko, hindi akin yan. Paano ko i-turn over? Yung sa eskwelahan pwede. Diba? Pero ito hindi naman namin binabudgetan yan or binalagyan ng empleyado. Wala namang kaming tao dyan. So, yan ay talagang sa lokal na pamahalaan. So, ang talagang dapat mag-usap ang dalawa. Doon sa mga mamamayan dyan na kulang ng serbisyo, handang pumuno ang DOH hanggang sa kaya nito sa mga pasilidad at mga tauhan namin at gamit namin na pwedeng ibigay sa kanila. Yun, mga mobile. May mga mobile, nabanggit nyo kanina, mga mobile health centers. Pwede yun, ano? Mobile clinic. Mobile clinic. Pwede Ayun, i-deploy nyo na lang muna siguro. I-deploy na lang natin. Madami kasi talaga ang mga mamamayan dyan. Dami talaga. Daan-libo ang mga mamamayan na nawalan ng health services dyan. In the meantime, hinihintay ho ninyo yung legal opinion from Department of Justice. The moment magkaroon ng legal opinion, baka yung gagawin namin pwede. Yung pinaplano nyo na i-take over namin yung mga pasilidad para makapagtuloy-tuloy ang serbisyo
kung hindi nagkakasundo yung dalawang mayora. Opo. Secretary, maraming salamat. Magandang umaga. Maraming salamat. Magandang umaga po sa Thank inyo you po. lahat. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:40 ang ating oras. Jeepney Modernization Program ng DOTR kasabay ang panawagan na repasuhin at palawigin ang panahon ng implementasyon nito. Nagpatawag si Romualdez ng isang moto proprio investigation sa House Committee on Transportation na pinamumunuan ni Congressman Romeo Acop. Ito ay matapos tumanggap ng impormasyon ng kanyang tanggapan na posibleng napasok ng korupsyon ang nasabing programa. Saludo si Senator Ping Lacson sa diskarte ng Pangulong Bongbong Marcos sa isyu ng ayuda. Sa kanyang FB post, sinabi ni Lacson na hanga siya sa agenda ng Pangulo na gamitin ang social program upang iahon ang mga pamilyang Pinoy mula sa kahirapan kaysa hayaan silang umasa sa walang katapusang ayuda. Ang pahayag ay ginawa ng dating senador makaraang linawin ng Pangulo ng assistance program tulad ng cash subsidy at emergency employment aid ay hindi dapat magtulak sa mahihirap na Pilipino na manatiling umaasa lamang sa ayuda ng pamahalaan. Umaasa naman si Lacson na wala nang mambabatas ang mamumudmod ng tupad. Naku, meron kasing mga ganun eh. Ang dami. At AIX. Oo. Hindi naman kanila yon pero sila namumudmod. At hayaan na lamang ang mga ahensya ng Executive Department na magpatupad nito. Nadali mo, Senator Ping. Nadali mo. Yung iba kasing nagdi-distribute ng AX na yan eh. Parang kung makaporma, parang sila may-ari ng pera eh. Kanila yung pera. Oo eh. Re-electionist ba yan? Yung mga namumudmod na yan? Oo. Marami. Babae, oo. Lalaki, oo. Talaga. Sugatan ng isang 13 anyos na batang lalaki matapos na pagtatagain ng kanyang amain sa Santa Rosa, Laguna. Sa report na natanggap ng mga pulis, nakaupo sa labas ng bahay ang ina ng biktima nang biglang kumuha ang suspect ng bolot tsaka pinagtataga ang bata sa hindi pa malamang dahilan. Nagtamo ng 2 sugat ang biktima sa kanyang batok pero naisugod din sa ospital. Agad naman naaresto ng mga kapitbahay ang suspect at itinurn over sa pulis. Inirekomenda ni Gas Lagman, chairman ng NAMFREL sa COMELEC na subukan ang iba pang programa at sistema sa pagpapatupad ng eleksyon sa bansa. Ang panukala ni Lagman ay kasunod ng ulat na palpak ang election performance ng Miro. Sino ba si Miro Kimbo ba to? Oo, siya. Performance ng Miro sa halalan sa Iraq at Democratic Republic of Congo. Ang Miro ng South Korea ay lone bidder. Naku, malungkot pala to. Ang Miro ng South Korea ay lone bidder ng COMELEC sa bidding ng automated election system para sa 2025 national elections. Yan ang nga sinasabi natin dyan. Hindi ba nung nakaraan dinisqualify na yung kumbaga ibinan na ang Smartmatic dahil sa issue na hindi pa naman sila kinakasuhan. Oo, kaya tapos konti lang naman yung mga kumpanyang nagpapatakbo ng ganyan. Kailangan dyan may track record eh. Sa panayam ng DZRH, pinanukala ni Lagman ang hybrid election kung saan pinagsama ang manual election system. Nako, paatras yun. At automated election system. Sabi ko, ang magandang solusyon siguro, manual lamang sa presinto. Pagkatapos, electronic ang transmission at automated ang canvassing. Simple. Ngayon, paano mo itatransmit electronically? Kung manual naman ang pagbibilang, di ba? Ang sinasuggest ko, habang nagbibilang manually, sabayan ng pagbibilang na gumagamit ng laptop. Yan po si Gas Lagman. Pangunahing balita sa showbiz. Ano yung sinabi mo kanina na may corruption sa modernization? Yun daw ang iimbestigahan ng Kongreso. Meron daw allegation ng corruption. Meron bang dahil may kumikita? Siguro. Sa sino kumikita diyan? Ayun, yun nga ang aalamin nila sa investigasyon. Kaya parang ang linya yata ni Speaker Martin Romualdez i-extend
Yung i-extend yung programa. Tinakdang deadline. Oo. Ay, Captain Ernesto Villa, magandang morning. Kumusta ba kayo dyan? Hinay-hinay sa pagmamaneho ng helicopter. Huwag kayo nakikipagkarera. Delikado yan. Kuyang Els Bartolome, magandang morning. Magandang morning. Magandang morning din kay Kuya Derek Francisco at kay Kuyang Arnold. Kuya Arnold, sabi nga ni Kuya Arnold, ang ayaw tumulong, maraming dahilan. Totoo, yan po si Secretary ng DOH. Sabi niya, masyado nang umainit ang ulo ni Kuya Arnold. Medyo talilang daw ang kamay niya dahil sa mga batas, isyong legal. Kuyang Nap Venturina, tatahi-tahimik ka, birthday mo pala Nap Venturina, binabati ka ng happy birthday ng GB Riders. Colonel James Brillantes, magandang morning. At si Kuya Ariel Peralta daw ay nakatutok. Si Tiger Ariel. Ayan. At si Kuya Nelson Montoya, Kuya Nelson Montoya, magandang morning. Happy birthday sa iyo. At happy birthday din kumbachero kay Nanay Jenny Subarjaga. Yung nanay ni Jen Subarjaga. Nanay na Jen. Ayan. Happy birthday po. Eto na. Ano ba ang latest sa mga pelikula ng MMFF? Si Vice Ganda walang entry. Pero may kinalaman na kay Vice Ganda ang ibabalita sa atin ng ating showbiz legend Morley Alinio. Magandang morning! Yes! Magandang morning Luzon, Visayas at Mindanao. Speaking of Metro Manila Film Festival, ngayon pa lang ay pinaghahandaan na ni Senator Bong Revilla yung kanyang pelikula. Ayan. At si Bossing Vic meron din. Kailan yan? Kailan? Susunod na MMFF? Yes, pinaghahandaan na nila at magsasama daw itong si Coco Martin naman. Ayan, meron din magiging entry si Coco Martin na kung saan makakasama naman ito ay si Alden Richards. Ayan, maraming paghahanda ang gagawin sa Metro Manila Film Festival. Speaking of paghahanda, handang-handa si Ayon Perez na tumanda kasama itong si Vice Ganda. Ganun daw katindi ang kanyang pagmamahal sa naturang jowa niya dahil wala na raw siyang makikita pang ganito kabait, ganito katahimik at higit sa lahat kung mag-care sa kanya ay bonggang-bongga. Naniniwala ako sa sinasabi ni Ayon Perez na ang kulay ng pag-ibig ay walang kulay ang kulang pag-ibig. Kung mahal mo ang isang tao, mararamdaman mo, mahal mo. Ayon kay Ayon, kahit tumanda na siya, hindi niya bibitawan itong si Vice Ganda dahil gano'n niya ito nirerespeto at minamahal. Kaya naman doon sa mga bashers na patuloy na naninira sa kanilang relasyon, sorry daw, hindi daw sila naapektuhan ni Vice Ganda at sa halip ay lalong lumalalim ang kanilang pagmamahalan sa isa't isa. Yan ang ating DZRH Showbiz Ates News. Ako po si Morley Alinio. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Mabuo! Pangunahing balita sa sports. Nakatakdang chess player na si Janelle May Fraina na maging kauna-unahang babaeng makapasok sa men's national team sa World Chess Olympiad. Makakakuha si Fraina ng pwesto sa Olympiad kapag nakapasok sa top 3 sa ginaganap na 13th round Philippine National Chess Championships sa Marikina Community Convention Center. Sa ngayon, nasa second spot si Fraina matapos mapatumba si International Master Barlo Nadera sa isang tore attack sa 68-move marathon. Nagatid po ng kabuuan ng ating mga pangunahing balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. 6 na minuto na lang, alas 8 na.
Anthony Taberna, Jerry Baja. 2 por 2. 2 por 2. Ay, pabago-bago ang panahon natin ha. Kahit na pag umaga ay malamig pero biglang umiinit, minsan bubuhos ang ulan. Baka may mga kailangan ng baguhin sa inyong mga bahay. Ay, tulad ng bubong na baka malutong na. Buti na lang may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa, mag-Cherry Loom, pre-painted ka na! Oy, Kuya Marlon Santos, kumusta ba dyan sa Barangay Pansol, Quezon City? Si chairman, mahusay pa pala ang chairman dyan. Kapatid ni Udong. Mahusay. Yung mga tatao ni Mike, defensor. Ganun ba? Laging nakikinig sa atin. Kapitan, kumusta ba dyan sa Barangay Pansol, Quezon City? Baka gusto mong mamasyal kasama yung barkada at pamilya at naghahanap ka ng bagong-bagong hybrid vehicle. Andito na ang all-new Cherry Tiggo 5X Pro Hybrid. Fuel efficient at siksik sa features na swak sa katulad mong naghahanap ng sasakyang pangmalakasan ng dating, safe at panalo sa advanced functionality. Meron itong 1.5-liter turbocharged engine at 48-volt hybrid system na nagpapababa sa fuel consumption. O, di ba? Aba, swabe sa kalsada, tipid sa gasolina. Secured ka dito dahil meron din itong 6 na airbags, full LED lights at double row daytime running lights. Tulong para sa mas ligtas na biyahe. Kaya naman kung gusto mong masubukan ng all-new Cherry Tiggo 5X Pro Hybrid, bumisita na sa pinakamalapit na Cherry Auto dealership o kaya naman ay i-check out ang kanilang website cherryauto.ph. Ay, Major James Ferrer ng PNP Nueva Ecija. Happy birthday daw. Binabati ka ni Grace Sansano. Yun. Bilis ng oras, ano? Bilis ng oras. Talaga naman. First Friday. Ito yung first whole week ng 2x2. Nakakompleto ba tayo, kumbachero? Siyempre, tayo pa. Ren Caliejo. Tayo pa. Kailan ba tayo nagkulang? Ayun. Bilis ng oras. 2 minutes na lang po. Alas 8 na ng umaga. Gusto lang nating ipaalala uli dun sa mga taga Quezon Province. Meron pong bagong taon, natakpan yata ito ng mga balita ng mga putukan. Ay naglabas po ng kautusan. Ito pong Governor ng Quezon. Si Governor Doktora Helen Tan na nagsasabing mandatory na, kumbachero. Mandatory ang pagsusuot ng face mask dahil po sa patuloy na tumataas ng kaso ng COVID-19 at iba pang respiratory illnesses. Mandatory po ito. Indoors. Sa lahat ng indoors. Ayun. Mukhang kailangan ho natin gawin yan sa dami ng mga nababalitaan natin ngayon na nao-ospital at namamatay pa, kumbachero. Totoo. May mga ilang insidente ho nang may namamatay. Ngayon, hindi ho noon. Ngayon, dito ho sa COVID. Kaya ingat-ingat mga kababayan. Bye! Happy weekend! Woo! Damdaming bayan! Susunod na! O, tis-tis lang muna ha. Tis-tis. Champion.